Malawakang ulan dulot pa rin ng remnants tail ni 99W nagpapaulan ngayon sa bahagi ng Mimaropa. Ilang bahagi sa South Luzon at Calabarzon makakaranas din ng kalat-kalat na mga pag-ulan. At nalalabi ng Mindanao, balik na sa normal na panahon na maaraw at paalinsangan. Ilan na lamang sa kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan. At extreme Northern Luzon, magiging overcast and gloomy na may mga pagkulog at pagkidlat na iiral. At 99W, nasa vicinity na sa kanluran ng Antique. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ika-4 na araw ng May 2025. Ang oras sa ating boss ay may maga, alas 10:45 na ng umaga. Patuloy ang mga localized thunderstorms dahil sa very operational na kasi aking lightning detection system, kaya makikita na natin ang laging real-time na lightning monitoring. At mula dito sa bahagi nga po ng Mindoro, total of 86 lightning strikes ay mas marami ang mga nadedetect tayo ngayon na mga pagkulog at pagkidlat dyan sa bahagi na Occidental at Oriental Mindoro. So sa mga kababayan natin dyan, medyo hindi mo na kayo makakaramdam ng maaraw at maalinsangang panahon dahil po sa nakakaranas kayo ngayon ng malawakang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At dahil nandyan nga po, malapit dyan ang area ng low pressure area o ng Invest na si 99W, despite na hindi ito nag-i-aktibong low pressure area, nakakaranas kayo ngayon ng malawakang pag-ulan. At kitang-kita sa ating live lightning detection system, yung mga pagkulog at pagkilat na mas marami ngayon ang cluster na umiiral dyan sa bahagi nga po ng Mindoro. At mula dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat. Ayan, base sa aking real-time lightning monitoring. And so far ay nasa 187 ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan na range. So base dyan ay around Mindoro ang may pinakamalapit. At mayroon din sa may bandang kanluran ng Zambales. Pero most especially ang pinaka-range na marami ang nadetect dyan sa may bahagi nga po ng Mindoro. At ang pinakamalayo ay nasa higit 1,000 ang mga pagkulog at pagkidlat. Kung sisilipin naman natin yung ating status ng ating mga pagkulog at pagkidlat, na kung saan binabato ang data na aking mga collection data ng mga pagkulog at pagkidlat. Ito po yung mga active signal. Yan, very stable na po siya. At makikita natin sa stroke statistics, napakarami po ang naging pagkulog mula pa kahapon at tuloy-tuloy po yan hanggang maghahating gabi po. Ayan. So, ang dami pong naging pagkulog at pagkilat pa rin na naitala. Yung mean all stations ay usually ay malapit lamang sa amin. Yan, makikita dito is mula kahapon marami, pagsapit po ng bandang hapon na, dumami na po yung mga lightning strike count at umaabot ng mahigit 12,000 lightning strikes. Samantala sa huling lightning stroke ratio within past 24 hours, 3,506 total lightning strikes ang nadedetect. At makikita natin northeast at southeast pa rin ang ratio bearing. So napakarami pagdating pa rin ng hapon o gabi at tuloy-tuloy ang mga lightning strikes. So kung balikan natin sa ating lightning data, ayan, so patuloy pa rin ang mga aktibong lightning strikes at kasalukuyan nga po nasa 86 total lightning strikes ngayon ang naitatala na aking aparato ngayon dito sa Caloocan. So ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang Bicol region at South Luzon dahil marami pa rin ang sunod-sunod na pagkulog at pagkidlat. At huwag masyadong magbibilad lalo sa mga open area dahil very prone po kayo sa mga pagkulog at pagkidlat. Baka tamaan po kayo, delikado po. At kasabay ng mga malawakang pag-ulan ay ingat po sa mga potential pa rin na maaaring bahain kayo, lalo na sa bahagi nga po ng Mindoro area. Siyempre ang Palawan, hindi kayo lusot sa mga nakakaranas pa rin ng mga malawakang pag-ulan.
Sa ating mga pag-ulan naman, base sa ating Doppler radar imagery ay makikita malawakan po ang mga moderate and heavy rain showers sa may bandang Mindoro pa rin. Base sa Doppler radar imagery natin dito, kitang-kita po ang mga inuulan pa rin ang parte ng Palawan kasama na at ilang kanluran ng Panay at Antique sa may bandang kanluran ng Panay Island at ilang bahagi ng Southern Luzon pa rin, kabilang na ang bahagi pa rin ng Bicol region. Diyan, ingat pa rin po, nakakaranas pa rin kayo ng pagkalat-kalat na pag-ulan. Medyo hindi na pagpang-abot pa rin sa Metro Manila dahil gaya ng ating analysis ng mga nakarang araw, inaasahan natin mga hanggang 20% na maapektuhan lamang tayo sa Metro Manila. Medyo mataas sa bandang Calabarzon area, which is noong 2 days ago pa at kahapon na i-report na rin natin yung tungkol dyan, base na rin sa ating tropical cyclone strike probability o yung magiging apektadong area within 300 km range o yung radius. So nangyari naman po at nakita natin hindi masyadong apektuhan ang Metro Manila dahil 20% lamang ang chance nito na maapektuhan nga. Pero hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers at localized thunderstorms na iiral sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon lalo na. So ingat pa rin po sa mga biglaang buhos po ng ulan mga folks. At sa ating thunderstorm watch naman, nakataas na ngayon as of 10 o'clock AM dito sa buong NCR. So kasama na ang buong Greater Manila at Karatig area ng Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. At within 12 hour po ang advisory period niyan. Sa Visayas naman, ang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar hanggang Samar pa rin nakataas within 12 hour period. So kasama na dyan ang bahagi ng Arborlan at Rizal at sa Palawan. So ingat na lamang po sa mga pagkulog at pagkidlat lalo na. Yan. At the rest, mga natapos na po ito eh. Pero patuloy pa rin na maaaring madamay pa rin ang Baswaga sa Palawan at Occidental Mindoro dyan sa may bandang Luukan pa rin ha. Sa Occidental Mindoro sa Paluan, yan. At Kulyon sa Palawan pa rin. Within 1 hour and 2 hours po ang maapektuhan ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Moderate and heavy rain showers po ang nakataas dyan. So ingat pa rin po mga folks. Mula sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at mostly cloudy ngayon umiiral sa amin sa Caloocan. Well, expected natin yan dahil may mga ilang kaulapan tayo na umiiral ngayon dito sa Metro Manila. Bagamat hindi ganun kataas ang gloomy, pero asahan natin na medyo hazy ang ating paligid at mostly cloudy. Sa lawas sa petso na itala, naka-weather station kaninang 5:04 AM. Nakapagtala kami ng almost stationary pa rin na 27.9 degrees Celsius. Kahapon, nasa 35.5 degrees Celsius. Mainit pa rin ang temperatura namin. Kahapon niya na nag-maximize 2:30 PM po mga folks. Ibig sabihin, napakataas pa rin naging heat index namin kahapon. Umabot ng 50.4 degrees Celsius ang naging heat index sa amin. At dahil sa pinag-usapan natin muli ang heat index ay diretso muna tayo sa ating heat index forecast nationwide o init factor. At yung kasalukuyan naming heat index as of 9:09 AM nasa danger agad at 43.9 degrees Celsius o halos 44 degrees Celsius po. Pero kung titingnan natin sa forecast as of 10 o'clock ay pasok pa rin sa eksaktong forecast na 43 degrees Celsius ang aming heat index as of 10 o'clock. So mataas pa rin despite na medyo gloomy kami dito sa Caloocan. Inaasahan namin na aabot sa pinakamataas na 45 degrees Celsius ang magiging heat index namin ngayong maghapon. Base dito, 45 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ang magiging pinakamataas namin na heat index. So mukhang hindi ganun katindi ang naka-forecast na heat index sa amin. So malinaw dito, base sa forecast, mukhang hindi magkakaroon kami ng grabing init o init pandama sa amin. Sana nga po at mangyari po itong forecast na to para medyo makapahinga-pahinga tayo sa Metro Manila na makakaranas ng sobrang init ng ating panahon. At medyo nakatulong din kasi yung ilang remnants ni 99W na umaabot din dito sa may bandang Calabarzon. So nagkakaroon tayo ng medyo maulap na himpapawirin. So medyo nabawasan po ang tinding init. At kitang-kita naman sa naging forecast, tumutugma naman base sa ating analysis data. Sa iba't ibang lugar naman sa bansa, well, ang bahagi pa rin ng Lawag, Ilocos Norte, kung titingnan natin yung forecast, pinakamataas 40 degrees Celsius ang kasalukuyan nilang forecast na heat index at inasang aabot sa pinakamataas sa 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon yan. So at least mapapansin ninyo
bahagyang nababawasan po yung grabe natin na init. At sa bandang Cagayan Valley naman, sa Tuguegarao, ay nasa pinakamataas 40 degrees Celsius as of 10 o'clock, pero inaasang aabot daw ng hanggang 46 degrees Celsius. So mainit pa rin dyan sa inyo ha, huwag masyadong magbibilad at uminom ng tubig. Starting yan mamayang 1:00 hanggang 2:00 daw ng hapon. Samantala sa may Santiago naman, sa Isabela, well, ang inaasahang heat index sa inyo dyan, 39 degrees Celsius, pero inaasahang pinakamataas aabot sa 43 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock PM po yan. So medyo mataas pa rin ang inyong magiging heat index sa inyo dyan. At sa bahagi naman ng Dagupan, ang heat index forecast din dyan ay nasa 46 degrees Celsius. Grabe init sa inyo sa Dagupan ha. Kaya wag masyadong magbibilad dahil hindi kayo makakaramdam masyado ng mga mauulap na himpapawirin dyan. At kitang-kita sa forecast, at kakapasok lang ng ating oras, 11 o'clock AM. So 46 degrees Celsius na ngayon ang inaasahang heat index ninyo dyan. At aabutin pa ng pinakamataas na 47 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock PM hanggang 1:00 po yan ng hapon. So napakainit po ng alinsangan ninyo dyan. At halos doble-doble ang init. Pandaman ninyo dyan. Huwag din masyadong magbibilad mga folks dahil malinaw dito na kayo ang may pinakamaalinsangang panahon. At pagdating naman sa bahagi ng Tarlac, Central Luzon, nasa 41 degrees Celsius naman ang inyong heat index. Ang pinakamataas expected sa inyo hanggang 43 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock PM po yan mga folks. At pagdating naman sa baba, sa may bandang Batangas, inasang heat index sa inyo dyan ngayon, 41 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. At aabutin ng pinakamataas, actually pinakamataas na ninyo yan, 41 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock po yan ng tanghali. And then unti-unti bababa na yan sa 40 degrees pababa starting 1 o'clock PM. Well, dahil nga po medyo maulap tayo dyan at nakakaranas na mga pag-ulan-ulan, so medyo na-control ng bahagya ang tinding init. Sa San Jose, nasa natin mababa ang heat index sa inyo dyan ha, pero base dito 41 degrees Celsius pa rin ang aabutin. Ang pinakamataas na magiging heat index ngayon ninyo dyan dahil sa expected na mga kalat-kalat na pag-ulan. So inasa natin pinakamataas dyan sa inyo sa San Jose Occidental Mindoro hanggang 41 degrees Celsius hanggang ngayong tanghali. So medyo mababa kayo dahil nga po nakakaranas kayo dyan na maulap at maulang panahon. So medyo na-restrain kahit papaano ang inyong sobra-sobrang heat index. Kaya lang, pasok pa rin sa extreme caution ang inyong magiging heat index ngayong araw ha. So wag pa rin baliwalaan mga folks just in case. Samantala sa may bandang Cebu naman, Central Visayas, silipin natin ang heat index ninyo dyan. Dasang 40 degrees Celsius ang inyong extreme caution ngayong 11. Yan na yung pinakamataas na heat index ninyo dyan sa Cebu. So ingat pa rin dahil pasok pa rin sa extreme caution ang inyong heat index. Well, medyo mababa na rin may kukonsidera yan. Kasi naman umabot ng 45 pataas ang heat index. At mula naman sa Mindanao, silipin natin dahil balik na uli sa normal ang panahon ninyo dyan dahil nakatawid na po yung low pressure area. Sa may bandang Davao City ay 33 degrees Celsius ang inyong pinakamataas sa heat index. So medyo comfortable ito na ituturing bagamat extreme caution pa rin dapat ang pairalin. Hanggang 12:00 po yan, aabot sa maintained 33 degrees Celsius ang highest ninyo dyan. Bagamat paghapon, mga around 30 to 30 degrees Celsius ang inyong pinakamataas na magiging heat index, medyo comfortable yan na ituturing. Wag lang umabot ng mahigit 45 degrees Celsius. At sa Zamboanga Peninsula naman, dyan sa Zamboanga City, expected heat index ninyo dyan, 38 degrees Celsius. So medyo mababa rin, pero pasok sa extreme caution. Pinakamataas na ninyo yan ngayong 11 o'clock at bababa na yan starting 12 o'clock. Mula 37 degree pababa po ang magiging heat index. So makikita po na mababa at tuloy-tuloy po. At base sa forecast niyo dyan, tuloy-tuloy din ang pagbaba ng inyong heat index. So mukhang nagpapakita na ng senyales na unti-unti na nga pong nagpapalit. Ayun, mula sa highest of 38 degrees Celsius and then for the next 7 days, pinakamataas hanggang 35. Mapapansin niyo unti-unting bumababa na po yung heat index. Ibig sabihin, unti-unti namang nagpapalit yung ating klima na. Dahan-dahan yan. Papasok sa pinaka-transitioning hanggang sa papasok na po ang ating tag-ulan sa susunod na buwan. So makikita dito, unti-unti nababawasan po yung ating heat index.
na hindi gaya nitong dry season, grabe ang taas. So, yun ang meron tayong advance na extended forecast at nakikita ninyo unti-unting humihina at nababawasan ang heat index ninyo dyan. Pero sa amin sa Luzon, despite na bahagya pong mababa, pero tuloy-tuloy pa rin ang napakamainit pa rin ang bahagi nito ng Central Luzon, lalo na sa extreme Luzon. So, wag pa rin tayong magpa-dehydrate dyan, lalo na sa Northern Luzon, dahil lumalagpas pa rin ang heat index sa inyong lugar dyan. Especially sa Central Luzon, kaya iwasan pa rin ang magpa-dehydrate mga folks. Pero itatabi naman natin sa PH Extreme St. Paz, 24 hours nanguna ang Tugigaraw sa may pinakamainit na temperatura, 38.7 degrees Celsius. Well, as usual naman po. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay 18.2 degrees Celsius. So bagyong tumaas yung temperatura sa kanila mula sa 17 degrees Celsius. So 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio. Ang inulan naman, ang Legazpi, nakaranas sila ng 82 mm na total rainfall. Kahapon, wala kaming naging pag-ulan sa Caloocan. Madalas, naging makulimlim lamang at mga localized thunderstorms, pero hindi kami inaabot ng mga pag-ulan. Tignan natin sa bandang Quezon City kung inulan ba sila kahapon. Kung titingnan natin sa ating maximum precipitation rate in past 24 hours, wala tayong nakikita dito na bandang Quezon City. So, ibig sabihin, ang buong NCR mukhang hindi nakaranas ng mga pag-ulan. Ayan. So, mukhang hindi nagkaroon ng pag-ulan dito. Kalimitan, Northern Luzon at Central Luzon ang nakikitaan natin na inulan dito. Ayan, oh. So, mula sa pinaka-Legazpi, usually bandang Southern Luzon, yan, Binacatanduanes, inulan, at Visayas, yan, at Northern Mindanao, yan, sa may bandang Kasiguran, Aurora din, inulan din. So, inabot sa may bandang Luzon, bandang Kasiguran, Aurora, yan. Ang nakikitaan natin dito na inuulan. Pero sa NCR, hindi tayo inabot. So, wala tayong na-record dito na pag-ulan sa Metro Manila. So, malinaw na malinaw lamang na hindi nakaranas ng pag-ulan kahapon ang Metro Manila, base sa aking huling record sa ating PH Extremes. Sa ating outside humidity, medyo drier tayo ng bahagya, 67%. So, medyo magandang magsampay ngayon despite na gloomy. At thunderstormy tayo ngayon dahil nasa 1,007 hectopascals ang ating atmospheric pressure. Again, ang context, kapag nasa 1,007 hectopascals po, or in between ang ating atmospheric pressure, nasa thunderstormy po ang kategory niyan. Ibig sabihin, medyo makulog at nakidlat tayo niyan. So, may mga thunderstorms tayo, expected ang maulan dito sa atin sa Luzon kasama ang Metro Manila. So, be ready sa inyong mga payong, sa mga lalabas ngayon, sa mga dumadalo ngayon, kung may mga okasyon, magdala po ng payong dahil naka-forecast tayo at nasa thunderstorm ang ating barometric reading. Steady ito since last hour, so despite na maulap, asahan din ang biglaang buhos ng ulan anytime ngayong maghapon. High tide and low tide status, moderate po, napa-high tide po tayo, mayroong mahigit 3 hour pa tayo para mag-maximum high tide o bamayang 2:08 PM po yan ng hapon. Silipin natin kung mataas ba ang ating sea level base sa ating Global Forecast Assessment for Significant Wave Height. So mukhang wala namang masyadong maalon sa atin base dito sa ating Vector Significant Wave Height. Yan, medyo normal naman ang karagatan, pero ingat na lamang sa gale force winds na dala ng ating easterly trade wind, lalo na sa mga papalaot sa may bandang silangang bahagi ng baybayin ng bansa. Bagamat linggo ngayon, well, hopefully wala masyadong pumapalaot ngayon ng mga mangingisda. Well, kung mayroong mga mangilan-ngilan, ingat na lamang sa gale force winds. Pero kalmado naman ang karagatan at wala tayong nakikitaan na malalakas na pag-alon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kanina 5:31 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:13 PM. At sa ating moonrise and moonset, first quarter po tayo ngayon at 45% illuminated. So, first quarter na po tayo. Unang first quarter yan ngayong month of May. Pero magmo-moonrise pa lamang po yan maya-mayang konti. Eksakto 11:35 ngayong magtatanghali. So, mamaya-mayang konti ay magmo-moonrise pa lamang ang ating buwan. At lulubog ito kinabukasan na o halos 12:43 AM na po, bukas ng madaling araw po o mamayang hating gabi magmumunset po ito o lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, so ilang araw na lamang, halala na.
Magiging partly cloudy ang ating maghapon at asahan ang mga localized thunderstorms ngayong hapon. Yan, nasa 70 to 71% po ang tsansa ng ulan natin sa Metro Manila. So magdala po ng payong mga folks. Bukas ng Lunes, partly cloudy din ang maghapon at localized thunderstorms din ang naka-forecast. Possible, tsansa ng pag-ulan naglalaro 80 to 84%. So parehong mataas ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw hanggang bukas po yan ng Lunes. So importante magdala po ng payong ngayong araw hanggang bukas. Highest and lowest temperature expected naglalaro 34 to 35 degrees Celsius. So medyo mainit pa rin. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 29 degrees Celsius. At base sa huling record ng local weather advisory natin, na ayon sa data feed pag-asa kaninang 4 o'clock AM pa to, so medyo late na po ito, namataan nila ang sentro ni 99W, Invest, layong 310 km northwest ng Dipolog City, Zamboanga del Norte, or 55 km southeast of Cuyo, Palawan na. So medyo pa West Philippines na ito. Yan. Patuloy pa rin ang easterlies na umiiral at nanatiling invest o halos hindi aktibong low pressure area itong si 99W. Pero nagawa pa rin niyang makatawid at nanatiling stationary na nakatawid ito sa atin sa bansa. Nagdala nga po ng malawakang pag-ulan at mga pagbaha. So mapapansin niyo kahit na hindi ganun kaaktibo ang low pressure area, nanatiling nagdala ito ng malawakang pag-ulan. So sa ating weekly o short-term weekly weather forecast ay mula Tuesday ay patuloy pa rin tayong magiging maulan at overcast, partially cloudy sa Wednesday. So tuloy-tuloy po bago maghuling araw na ng kampanya. Siguro by Saturday, hindi natin alam kung hanggang Sabado lang ba sila pwedeng mangampanya at Linggo ay totally bawal na pong mangampanya. Hindi ko lang sure kung kasama ang weekend. Pero last week na po ng pangangampanya ng ating mayoral at congressional elections sa darating na Lunes po 12, inaasahan na dadagsa para sa halalan. So mula Tuesday po magiging maulan tayo hanggang this week po na darating. Medyo maulan pa rin po tayo, naglalaro sa 50 to 80% chance of rain. So medyo importante next week ang mga pag-ulan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung mga kaulapan dito base sa ating BO313 na infrared. Yung sentro ngayon ni 99W dito sa area na ito ng bandang Panay Island at kumikilos ngayon pakanluran nito. Nasang tatawirin nito ang Cuyo dito sa Palawan. Yan, dito sa may bandang Cuyo, Palawan or bandang area ng Baswaga. Yan, yung area na yan. And then tatawid ito bandang West Philippine Sea in next 24-hour period. At makikita natin ang kaulapan nito na nagdadala pa rin ng malawakang pag-ulan base sa ating heavy rain potential. Heavy rain showers po ang nararanasan ngayon dyan sa bahagi nga po ng Mimaropa, kasama na ang Mindoro. So nilahat na natin. Kasama na ang bahagi ng Romblon, Panay Island, ayan, at Palawan, especially dyan sa may bandang Culyon. Ingat po sa pagbaha, El Nido, at nadadami pa rin ang bandang Puerto Princesa hanggang dulo na ng Bataras at Balabac sa nakakaranas ng mga malawakang pag-ulan pa rin. Ingat po, lalo na din dyan sa may bandang Mindoro. Heavy rain showers ngayon ang nararanasan ninyo dyan. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa. Ang ilang bahagi ng South Luzon, kabilang na ang Bicol Region, nakakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kasama na ang Marinduque, aabutin din ang bandang Lucena hanggang dyan sa may banat mo ng Quezon, Camarines Norte, Dares ng Camarines Sur hanggang Catanduanes. So halos buong bahagi ng Bicol Region magiging maulap at kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. Dito naman sa may bandang Masbate, magiging overcast din kayo dyan, mas gloomy rin at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan, moderate to heavy rain showers. So mag-ingat pa rin po mga folks. At bandang Visayas naman, mula sa kanluran ng Negros Region, maulap din kayo dyan, overcast. So asahan din ng mga biglang kalat-kalat na mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa may bandang Cebu City at Bohol, medyo katamtaman kayo dyan, pero magiging overcast at magiging maulap din. Gloomy ang inyong panahon dahil nga po medyo nagtatraverse pa rin yung mga kaulapan dyan. Pero at least dito, medyo katamtaman na ang lagay na panahon sa bandang Cebu, Bohol hanggang Siquijor po. Pero mataas po sa 60 to 80% chance pa rin kayo na uulanin, bunsod pa rin ng mga localized thunderstorms hanggang Bohol area.
Maulap at maulan din ang bahagi ng Leyte, lalo na sa may bandang Southern Leyte. Ingat po sa biglaang buhos ng ulan. Moderate and some heavy rain showers po ang hiilal. Mula Southern Leyte, pataas na ng Baybay, damay na ang Tacloban at Ormoc. At Eastern Samar naman, moderate to heavy rain showers naman na scatter o kalat-kalat po ang iiral sa inyo dyan. So medyo magdala ng payong, lalo na sa may bandang Borongan, Eastern Samar. Pababa na yan ang Giyan na nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. The rest ng Northern Samar, mula Lawang hanggang Bobon, kasama na ang bandang Calbayog, Gamay, at hanggang San Jose o dyan sa may bandang Dolores, nakaranas pa rin kayo ng moderate and heavy rain showers na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaya ingat po dahil makidlat pa rin ang panahon ninyo dyan despite na nagkakaroon ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. Mula naman sa may bandang Calabarzon, magiging maulap kayo dyan. Mula dyan sa may bandang Lucena nga po, binanggit natin, Batangas, hanggang dyan sa bandang Calamba, Laguna. Asahan ninyo ang maulap na yung papurin at mga ilang di inaasahang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At mula bandang Dasmariñas, papasok ng bandang Metro Manila, asahan natin na magiging gloomy rin tayo. So expected ang haze sa paligid, medyo makulimlim, maya-maya magiging makulimlim tayo. So hindi mawawala ang forecast na mga pagkulog at pagkidlat, lalo na ngayong hapon po. So be ready na lamang sa mga payong mga folks. At mula sa bahagi ng Angeles, Pampanga hanggang Central Luzon, despite na mga ilang party to sa Musicaudy, pero mataas o mas maaaliwalas ang panahon ninyo dyan, nagkakaroon lang tayo ng mga ilang party cloudy dyan sa Central Luzon hanggang Extreme Northern Luzon. Pero asahan pa rin ang mataas na humid na panahon, hot humid at hot dry weather, lalo na sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga hanggang dyan sa Tugigaraw sa may bandang Cagayan Valley pa rin. So again, binanggit na natin, mataas po ang inyong heat index dyan sa area ng Extreme Northern Luzon, kaya magdala po ng payong para sa tinding sikat ng araw at mga di inaasahang isolated localized thunderstorms po. At sa buong bahagi naman ng Mindanao, magiging normal na po ang inyong panahon dyan, mas maaraw na po at humid ang inyong panahon dyan. Pero hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dyan sa may bandang Surigao del Norte, ilang areas ng Caraga o bandang Agusan del Sur. However, mas maaraw na kayo dyan, hindi kagaya kahapon, at magiging maaliwalas at maaraw ang inyong maghapon po. Kasama na ang buong Northern Mindanao, Southern Mindanao, at kasama na ang buong Davao Region. Isolated rain showers po ang naka-forecast sa inyo, at least 40 to 60% chance daw, lalo na sa silangang bahagi po ng Mindanao, especially ng Surigao del Sur hanggang Davao de Oro po yan. So medyo magdala po ng payong pa rin anytime, lalo na ngayong hapon na may mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero the rest ng source sa dyan, central ng Mindanao, ng Bukidnon, hanggang dito na yung sa bandang ng Lanao del Norte, maaliwalas katamtaman, moderate and fairly weather po tayo. Hindi mawawala ang mga biglaang isolated lamang na kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, sa gabi o madaling araw. So be prepared na lamang kahit papano. Pagpasok ng bandang Dipolog sa may bandang Zamboanga del Norte, despite na medyo katamtaman na lagay ng panahon, ay asahan ninyo isolated rain showers din, pero maghapon magiging moderate at fairly weather ang panahon ninyo dyan. Maliban na lamang sa bandang katimugan ng Zamboanga Sibugay, at mula dyan sa may bandang Siraway pababa ng Zamboanga City, kasama na ang isla ng Basilan at Hulusulo na nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, moderate and some heavy rain showers na may kasamang pagkulog at pagkidlat ngayong maghapon. So generally, mas maulap at gloomy ang parte ng Luzon at Southern Luzon, kasama na ang Palawan, at medyo mas katamtama na at fairly weather sa may ilang bahagi ng Mindanao at fairly weather naman sa ibang bahagi ng Central Visayas. Ang bahagi po ng Central NCR, magiging gloomy tayo mga hapon dahil nga po sa umiiral nga po na surface trough o trough na dala nga po ni 99W na ngayon ay tumatawid dito sa papuntang kanluran ng Palawan. So, kamustahin natin yung status ni 99W. Bagamat walang masyadong paglakas ng kanyang wind speed, pero nasa 1,006 hectopascals ang kanyang center air pressure. So, medyo anomalous yung kanyang center air pressure. Nagagawa pa rin niyang bumaba ang kanyang low pressure area despite na walang paglakas o pag-organize sa kanyang hangin o lakas ng hangin. So, kung gagamitan natin ng darker satellite imagery at bandang Himawari RGB para makita natin yung detail ng mga kulapan na may dalang ulan, malaki ang concentration ng ulan dito nga po sa may bandang Mindoro. Yan, sa may bandang kaluran ng Panay Island. At base dito ay ang sentro ngayon, as of 11 o'clock,
ang distansya ni 99W kung susukatin natin mula sa pinakamalapit sa may bandang Panay Island. Nandito yan sa bandang kanluran ng Timog Kanluran ng Libertad. Layong 22 km lamang ang layo mula sa may bandang Libertad ng Panay Island. Or kung sa mga typical na area, gaya na lamang ng silipin natin, i-open strip map natin para makita yung pinaka most detail. Ayan. So, kung pagbabasehan natin sa kanluran ng Baswaga, yan, or dito na lang sa may bandang Kulasi, yan. Mula sa pinaka-Kulasi, ang layo niya, northwest-northwest, layong 46 o 47 km west-northwest yan mula sa may bandang Kulasi. Yan, sako pa rin ng Panay Island o bandang Antique. Yan, Kulasi Antique ang layo niya. So nasa karagatan ito, bandang Kulasi sa may bandang Antique na ang sentro ni 99W. At nagdadala nga po ito ng malawakang pag-ulan at malaki ang cluster po ng localized thunderstorms dyan, lalo na sa may Mindoro. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. At base sa ating nakikitang pattern at base na rin sa pinaka-genesis, kumikilos ito pakanluran po. Ayan. Inaasahan for the next 24 hours, lalabas na ito ng bandang West Philippine Sea o pagitan ng bandang Culyon, Palawan po. Yan. So magpapaulan ngayon dito at dito natin malalaman kung baka magkaroon ng organized development, posibleng magkaroon ng biglang upward low convection. Tingnan na lang natin since wala naman tayong nakikitang further forecast at wala namang pinapakitang ensemble anomaly. Yan, walang nakikitaan maging sa pinaka-forecast ensemble, wala tayong anomaly na nakikitaan. Bagamat sa pinaka-satellite imagery ng floater ay nanatuling nakatutok o nakabantay ang tropical cyclone monitoring gamit ang satellite imagery ng CIMMS o NOAA at Himawari ng Japan. Makikita natin dito nakatutok pa rin kay 99W. So, despite na wala tayong spaghettios o model charts, ibig sabihin lamang ay mababa o napakaliit pa rin ang tsansa nito na magiging isang aktibong low pressure area. Bagamat nakikita naman natin sa tropical cyclone sector nasa 1,006 hectopascals nito. Na kung tutusin, candidate na ito bilang isang tropical depression o papasok na ito sa tropical depression. Kaya lang hindi kasi nagkaroon ng paglakas ng kanyang hangin o nagkaroon ng upward low convection, so nanatiling invest pa rin siya. At mula sa pinakakilos niya, kumikilos ito pa northward or specifically westward. Ayan. So parang bandang northwestward sa bilis na 18 km an hour. So baka for the next 24 hours, nandito na yan sa may bandang West Philippine Sea na, yung sentro ni 99W. So maapektuhan lamang tayo ng maulap at mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan dala nito. So medyo nakakaganda pa rin kahit papaano para maibsan ng sobrang init ng panahon, lalo na sa atin sa Metro Manila. Kung sisilipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, bakit nanatiling stationary pa rin na invest itong si 99W at mahigit sa 5 days na nga siyang ganyan na walang pinagbago o hindi man lang lumakas yung kanyang central wind speed pero bumababa yung atmospheric pressure niya. Yan, mula sa pinaka-West Pacific Basin natin, natiling negative po sa kanyang Tropical Cyclone Formation Prediction. However, nagiging at least possibly to slight favorable po yung nakikitaan natin dito. At dito naman ay halos observable na lamang ang ipinapakita. So, mababa na yung kanyang tsansa na si 99W ay lumakas pa o magiging isang aktibong bagyo. So, lalabas na lang yan ng West Philippine Sea. Wala tayong nakikitaan na nagkaroon pa ito ng paglakas. However, yung kanyang graduality of organized na natiling intact. Medyo may wrapping pa, kaya nanatiling nakatutok pa rin yung ating tropical cyclone sector. Pero base sa ating global spectral model, tuloy-tuloy pa rin ang east list na iiral at walang nakikitaan na aktibong low pressure area. Yan, no? Base dito sa amin si level pressure natin, wala rin tayong nakikitaan. Sa ating tropical cyclone strike probability, ito na yung pinakahuling latest niya at makikita natin dito sa anyway, naka-post na po pala sa aking website. Inalis ko na dito yung 700 HPA, hindi masyado natin nagagamit
Pero kapag hindi available yung data ng ECMWF, automatic ilo-load niya yung 708 hectopascal na wind speed and direction para makita pa rin natin. Pero kapag ka-available po, lilitaw po yung data na ito. Ayan, kitang-kita naman po. Naka-universal time coordinates kasi ito. Pero generated po ito as of 11:26 po, oras natin sa Pilipinas, yung data. So, yan po yung pinaka-latest niya. Pero dahil universal time po kasi, yung oras sa ibang bansa, kaya May 3 pa rin ang date niyan. Yan. So, naka-universal time coordinates kasi po yan. Pero pasok po yan sa pinaka-latest natin na tropical cyclone activity, including Genesis nga po. At makikita natin dito sa pinaka-analysis na natiling mababa o mababa na po, sa 30% na po yung pinaka-highest na effectiveness o maapektuhan. Itong tropical cyclone strike probability, yan yung inuulit-ulit natin na kapag si 99W naging aktibong low pressure area. Bagamat hindi naman siya naging aktibo, malamang yung dalang ulan na lamang niya ay makaapekto base dito sa ating Genesis. At makikita natin napakababa na po ng tsansa, especially sa may bandang South Luzon, mga 5 to 10% na lamang. At dito sa may bandang West Philippine Sea, paglabas niya within 72 hour nga po, or bandang siguro mga May 6 na po ng 8 o'clock PM, yan yung approximate time ahead niya. So May 6 hanggang May 6 po ito, 72 hour period ay nandito na yan sa bandang West Philippine Sea. At makikita natin nasa 30% yung pinakamataas na strike probability niya na maapektuhan ng area na yan. Pero sa may bandang Palawan, around 20% na lamang. At kasama ang bandang Mindoro, Calabarzon at Metro Manila, naglalaro sa 5 to 10% na lamang. So napakababa na ng tsansa na maapektuhan tayo ng malawakang ulan na ito. So napakalinaw na ipinapakita ng ECMWF. So medyo napabilib ako sa latest ng forecast ni ECMWF. Nagkakaroon sila ng strike probability kasama na ang genesis nito. At dahil na rin sa technology ng artificial intelligence, nakagawa si ECMWF nito at nagamit natin yung technology na yon para magkaroon tayo ng mas detalye at nakukuha natin yung real-time data nila. At nagkakaroon tayo ng mga progression ng forecast. Ayun, makikita ninyo dyan in 96 hours. Yan. For the next 96 hours po or within 96 hour period po, ayan, medyo merong isa na may nakikitaan tayong genesis dito. Pero hindi ibig sabihin merong mabubuong low pressure area dyan ha. Yan ay possibility lang po kung magkaroon po, just in case. Kung wala naman, masasabi lamang natin yan na isang trough. Na yung strike probability niya, kung ulan lang ang dala nito, ay ito po yung maapektuhan. Kasama na ang Bicol Region, Eastern Visayas. Medyo damay ang Metro Manila, kailang 5 to 10% lamang ang tsansa. So napakababa. 30% sa may bandang Eastern Samar at bandang Eastern Samar region lamang ang medyo inaabutan nito. So i-zoom in natin, ayan, nasa around 30% po ang Eastern Samar. At bandang 20% naman sa may bandang Surigao region, Leyte at Bicol region. Grabe ang detalye, no? Kitang-kita po yung detalye. So kung ulan lamang ang dala yan at hindi siya isang low pressure area, makikitaan natin, malalaman kagad natin yung maapektuhan nito kung ulan lang ang dala. Kasama na ang Quezon Province, Metro Manila, ayan, 10 to 20%, mga 5 to 10% lamang maapektuhan ang Metro Manila at ilang bahagi sa may bandang Central Visayas, Mindoro at Palawan. So malinaw po ang nakikitaan natin dito, no, na kahit hindi siya bagyo, kung surface trough lamang ito, makikita pa rin natin yung maapektuhang lugar. So meron pa rin tayong significant genesis, kaya sinabi niyang including genesis niya. So either maging bagyo man yan, yung pinapakita dito, o hindi, malinaw lamang na yung maapektuhan ng malawakang ulan, just in case, na nakikita na kagad natin kung anong lugar sa atin sa bansa ang maaapektuhan. Pero dahil mabababa lamang, 30% below, ay maliit lamang ang tsansa na maapektuhan tayo. Gaya na lamang nang nangyari kay 99W. At totoo naman, di ba? Hanggang 30% nung kahapon, nasa 50%, di ba? Yung tsansa niya. At nangyari na nga po, 50-50, nangyari na apektuhan nga po yung Central Visayas at Palawan. Pumasok po yung 50% na yan.
So, medyo mataas ang, medyo 50-50 ang nangyari. Which is, totoo po na nangyari nga po. Nagkaroon ng pag-ulan at mga pagbaha. Pero yung development ng paglakas nito ay napakababa. Pero pasok pa rin at tuloy-tuloy yung genesis niya. So, yun ang kagandahan nun mga folks. Kung in the next or by 288 hour, kung titingnan natin, baka mayroong bagong malakas na bagyo. Base dito, anomaly lamang na nasa 5 to 10% lamang. So, mababa lamang ang tsansa. Yun, no? So, nakikita na natin in advance yung mga possibility of tropical cyclone development. Yan, kitang-kita naman po. So, wala na. In the next 192 to 206 hours or kung pagbabasa natin, mga ano na yan, mga next week na po ito, mga May 11 to May 12 po. So, araw ng halalan, tingnan natin sa, yan, between araw ng halalan po ito, ayan o, next Monday po. In-expect wala tayong sama ng panahon na namomonitor po. So, mukhang maganda ang panahon natin sa araw ng halalan next week. Base dito sa forecast, hopefully hindi magbago yan every 6 to 12 hour period po hanggang sa umabot yung May 12 na yan. Pero malinaw lamang na mukhang maganda ang magiging panahon natin sa susunod na Lunes po. So, yun lamang po pinaka-latest natin at mula sa computer models, yan yung pinaka-latest ng GFS. Makikita natin na medyo may tumatawid pa ring low pressure area dito pero alanganin. Yan o. Dadaan ng bandang Bicol region tapos tatawid ito ng bandang Pangasinan. Kay SMWF naman, nanatiling kalmado po ang ipinapakita niya. Yan, yun yung pinaka-latest niya. So, dito, malinis at walang namamataang anumang aktibong tropical wave. Kay NAVGEM naman, ito, pinapakita yung pagtawid ni 99W. At mukhang lumakas pa, naging isang aktibong low pressure area. Ayan, paglabas niya ng bandang West Philippine Sea, then bumaba ng husto yung atmospheric pressure. Tapos naging aktibong bagyo pa, na lalapit sa bandang Hainan. Yan. Hanggang kailan ba ito dalapit ng Hainan? Bandang May 9 po. So, between paglabas niya ng Palawan, between May 5 po. So, starting bukas, May 4, then May 5, nasa bandang West Philippine Sea ito, then hanggang May 7 to May 9, lalapit ito sa may bandang Hainan. Yan ay ayon kay NAVGEM, since hindi naman tugma kay SMWF at GFS, na pinapakita ni NAVGEM. So, maituturing natin itong very insignificant forecast pa sa ngayon. Napakalabo pa yung forecast na yun sa ngayon. Bagamat meron tayong binabantayan nga pong si 99W, so hindi natin niruled out yung possibility niyan. So, tingnan na lamang po natin dahil base naman sa ating tropical cyclone activity ay nasa 30% lamang na maapektuhan ang area na ito sa may bandang West Philippine Sea at mababa na sa kalupaan ng bansa. Yan. At hindi naman nakikitaan na mas lalakas pa o magiging malakas ang apektadong lugar na sakop ni 99W po. So, natiling around 30%. So, babantayan natin niya maigi dahil napakaalanganin pa at hindi pa certain ang pinapakita ng mga forecast. Itong si 99W nga po ay magiging ganap na bagyo starting nga po yan ng May 7 or siguro mga 5 ng May. 5, mga Lunes po yan. Bukas po. So, tingnan po natin mga folks. Sa ating latest El Nino La Nina monitoring, nag-update na po yung ating latest na El Nino La Nina monitoring. Medyo bumaba siya. Papunta siya dito sa may bandang La Nina pero natiling inactive pa rin yung range niya. Napakababa lamang. Well, kung titingnan natin sa pinaka-official mula sa data feed ng NOAA, natiling favorable pa rin sa Northern Hemisphere ang 50% chance na mananatili pa rin nasa neutral ang ating favorable forecast. 50% ito between August to October 2025 po yan. So, base sa ating report nung nakaraang huling January to February, ay makikita natin, since nitong March, yung huli nating report March, ay makikita natin, ay tuloy-tuloy pa rin ang nasa neutral probability pa rin yung forecast niya. Wala pa kasing latest ng ating ENSO projection, so wala pa tayong pinaka-latest. Wala kasing pinaka-latest na projection si NOAA, pero malinaw pa rin
na pinapakita ng forecast nito, nasa around neutrality pa rin ang ating sea surface temperature hanggang August to October daw yan ngayong taon. So, ibig sabihin na natiling neutral pa rin yung init sa karagatan, walang El Nino o La Nina hanggang October. At base sa ating latest monitoring dito ay nasa negative 0.16 degrees Celsius yung magiging sea surface temperature natin nitong huli ng April. Ayan po. So, natili pa rin nasa neutrality pa rin yung side ng sea surface temperature. So, walang ipinapakita na papasok pa rin tayo ng La Nina or El Nino phenomenon. Yan. Antayin na lamang natin yung bagong lalabas na ENSO projection since mga nakaraang buwan, walang latest na inilalabas si NOAA. Pero yung kanyang synopsis, yung pinaka real time na monitoring natin ay nag-update na siya. Kaya lang, nanatili pa rin mababa o nasa negative 0.16 degrees Celsius. Last March, nasa 0.01 degrees Celsius lamang ito. Halos zero. Halos zero po yan. So, very neutral po o very inactive yung sea surface temperature. Then, last April, negative 0.16 degrees Celsius na po siya. Pero pasok pa rin siya sa neutral activity. So, wala pa rin tayo El Nino o La Nina hanggang October daw yan base sa forecast. Samantala sa ulat lindol, well, makikita natin mula kagabi, nagkaroon kami ng medyo internal noise. Yan, nagkaroon ng internal noise. Karamihan kasi kapag ganito, nagkakaroon ng internal noise sa aking seismometer, ibig sabihin may nadedetect na isang low pressure area. Typically, pag may mga low pressure area, nadedetect yan eh. Very sensitive kasi yung seismometer ko. Kahit na may paparating lamang na bagyo o malayo pa lang, ay nagkakaroon ng noise detection sa aking seismometer. Ibig sabihin po kasi yan, kapag naglalaro po yung atmospheric pressure, natutulak yung aking pendulum, yung pinaka-arm ng aking seismometer, kapag biglang bumababa yung atmospheric pressure, then biglang tumataas, very noise yung galaw ng ating atmospheric pressure. Ang resulta po ay ganito, very wiggle. Napaka noisy. Pero may na-detect na malakas na pagyanig, ayan anong oras ito? Mga alas 8 po ito. Mga 8:54 o 53 PM po kagabi, nagkaroon ng medyo malakas na pagyanig. So, nag-alarm siya. So, akala ko dahil lamang sa noise. At kung titingnan natin yan sa record, since wala na ito, tingnan natin dito sa pinaka-nearby earthquakes namin sa Caloocan. Wala naman. So, mukhang sa labas ito ng bansa. Ayun, may na-detect nga po tayo dito. Alas 8 po yan kagabi. Tingnan natin yung latest. Oras sa Pilipinas, bandang, ayan, alas 8 nga. Ayan 8:51 PM po. Kagabi, nagkaroon ng magnitude 6 na may lalim na 111.8 km sa may bandang Minahasa. Indonesia, ayan, ang magnitude 6 po ito. 8:51 PM po ito kagabi dito sa amin sa Pilipinas na na-detect na aking seismometer po. So, sa Indonesia po nangyari yung malakas na pagyanig na ito. Yan, ito po yun. And then, mula naman sa Pilipinas, mukhang mga minor earthquakes lamang, gaya na lamang nito, kaninang 9:02 AM, ngayong umaga. Yan, medyo may mga minor earthquakes tayo. So, silipin natin sa pinaka-local earthquakes natin, mula kaninang madaling araw. Base dito, wala namang, mayroong isang magnitude 4, yan, sa may bandang Surigao del Sur. Northeast ito ng Lingig, Surigao del Sur. Naganap ito kaninang madaling araw, 4:39 AM, na may magnitude 4.0, na may 11 km lamang ang lalim. So, medyo mayanig-yanig na naman dyan sa may bandang Eastern Mindanao, ha. So, ingat po mga folks sa mga sunod-sunod na pagyanig. At after naman yan, wala namang sumunod na malakas-lakas sa pagyanig, pero may mga marami-rami na kaagad na mga minor earthquakes tayo. Bagamat magkakahalo pa yung month of April at May, kaya hindi pa natin maibibilang yung singularity niyan for the month of May. Kasi kung titingnan natin dito, yan, kung iloload po natin yung month of May, dahil May na po kasi ngayong buwan, kung titingnan nyo po, yan, magkasama pa rin yung month of May at April. Siguro ang gagawin natin, isusubtract na lang natin yung total earthquake ngayong May,
Yan, kung babasahin ninyo dito, 1,075 po yung total earthquakes. And then, yung April, mapapansin niyo 1,029. So, kung isusubtract ninyo yan, sa 1,079 minus 929, nasa total of 150 earthquakes pa lamang po ang naitala ngayong month of May. So, yun po yung medyo maibibilang natin. Kailang isusubtract pa. So, mga nasa 150 pa lamang yung mahigit ang total earthquakes natin. Yun. So, medyo konti pa lamang. At meron tayong huling na i-record na nung last month. Ayun, magnitude 6.3. So, yun lamang po, pinaka-latest natin. Antayin na lang natin na ma-filter out o ma-separate po yung month of May tsaka April. Nagkakahalo pa rin po kasi. Si PBooks kasi, yung kung titingnan nyo sa website nila, magkahalo rin yung April tsaka May nila. Kaya kung ano yung lumalabas doon sa data, yun din yung lumalabas dito sa atin sa website. So, yan lang yung pinaka-data feed nila na sinusundan lang din ng ating program sa ating webpage. So, kukunti pa lang naman yan. Nasa 150 pa lamang yung total earthquakes. At mukhang mayroon tayong isang magnitude 4 na kagad na naitala. So, kukunti pa lamang. So, diretso agad tayo sa ilang analysis. Lalo na sa ating vegetation and drought. Kung mapapansin ninyo, manatili pa rin mataas yung drought index sa buong bahagi ng Luzon. Kasama na ang Metro Manila po at Mindoro. Kaya patuloy pa rin ang bantayan dahil nakakaranas pa rin ng mga ilang sunog ang ating mga kababayan lalo na sa bandang Metro Manila. Ayun, taas po. Nasa maximum more than 700 to 800 units. Sa ulan naman ay mataas pa rin ang bahagi ng Mindanao. Ayan. Malawakan pa rin ang pag-ulan. So sa kanila nakakaranas pa rin sila ng at least above average rainfall. Hindi kagaya natin sa Luzon na mas drier naman ang paligid. So usually ang Palawan at Mindanao ang may mataas na above average rainfall. Base dito, kitang-kita naman po. Pero as of May 2, yung daily rainfall map, yung huling record, May 2 po ito, ay mataas po ang ulan na naibuhos dito sa parte nga po ng Visayas area. Kasama na ang Panay Island, Negros Region, Northern Mindanao, yan. Medyo malawakan po naging pag-ulan dyan. Hindi masyado sa may bandang Luzon, no? Napaka below average lang ang naging pag-ulan. Mataas talaga sa may bandang Visayas at Mindanao, gaya ng ating mga nahuling analysis po. So medyo tuloy pa rin ang tuyo sa atin sa Luzon dahil nga po sa mataas na drought index. Kaya mag-iingat pa rin lalo na sa bahagi na ito na kung saan naka-warning na magkakaroon ng posibleng wildfires. So bantayin po natin mga folks. So kamasay na natin yung ating dam dahil May na po at after ng ilang araw, mapapansin natin patuloy pa rin ang pagbaba ni Angat Dam. Yan. So kung i-all natin yan, halimbawa, mula January hanggang May, mapapansin niyo si Angat Dam lamang ang bukod tanging dumadaos-dos yung water reservoir niya. Yan, kino-compute pa, inaantay natin mag-load lahat dahil napakarami. Ayan, so makikita natin kay Angat Dam, grabe po ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Since January hanggang mga bandang March ay medyo kaya-kaya pa, normal pa yung water level niya hanggang March 11. And then mula March 12, dito na nagsimulang dumaos-dos yung water level. Pagkapasok talaga ng tag-init natin, yung hot dry season natin, pagpasok talaga ng tag-init, yan pa lamang bumubulusok itong si Angat Dam. Hanggang ngayong araw, May 4. So, ingat po dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng water level ni Angat Dam. Kahapon ay nasa 202.7 meters po ito. Ngayon 202.54. So medyo maliit lang, negative 0.16 meters lang ang binawasan sa kanya. Kaya lang malaki pa rin ang factor na dumadaos-dos yung water level ni Angat Dam. Yan grabe. Hindi kagaya ni La Mesa Dam.
stable lamang yung water level niya, hindi nababawasan na matindi. Kay Magat Dam ganun din, at kay San Roque Dam. Ito medyo dumausdos din itong si San Roque Dam since January. And then pagdating dito medyo naglalaro na yung level niya. Pero ang laki rin ng nabawa sa kanya dahil mula sa 277 ay ngayon ay nasa 243.87 meters na lamang. So malaki rin ang nabawas kay San Roque Dam at kay Angat Dam. So medyo tipid-tipid pa rin po kahit papaano, although normal naman at so far ay hindi naman o malayo pa sa pagiging critical level yung water reservoir ng mga ito. So medyo naman namamanage naman, lalo na't medyo inuulan-ulan ngayon tayo sa may bandang Luzon, ay hopefully ulanin din dyan sa may bandang area ni Angat Dam para ma-recover po yung nawawalang tubig o sobrang water reserve ni Angat Dam. Dahil kahit papaano nasa around 7 meters na po. Yan 7.46 meter na po ang nababawa sa kanya. Malapit na siyang mag 10 meters. Malaki-laki na rin ang nakonsumo niya. Hindi gaya sa mga ibang mga dam. Yan. Kokonti lamang ang nababawa sa ibang mga dam. Doon lang sa hindi water critical levels mapapansin ninyo. Ayan kokonti lang. 3 meters kay Magat Dam. Yan. Kay La Mesa Dam 0.56 meter lamang. Wala pang 1 meters. So bukod tanging si Angat Dam lamang ang may pinakamalaking nakukonsumo na water deviation. So medyo control lamang sa paggamit ng tubig kahit papaano po. Dahil alalahanin natin yung pinaka-critical level niya ay at least 186.4 meters po para mag-critical po ang water level niya. So malayo-layo pa naman sa medyo malayo pa. At least mga 16 meters, mga around 16 meters pa para mag-critical ang level ni Angat Dam. So medyo malayo-layo pa, pero wag natin malitin at medyo tipid-tipid pa rin sa paggamit ng tubig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, May 4, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ika-4 na araw ng May 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga, ngayong tanghali sa ating report. Well, magiging overcast and gloomy tayo sa bandang Metro Manila dahil medyo may malapit tayong low pressure area dito sa Luzon area. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, mag-iingat po ang lahat, lalo na sa localized thunderstorms at magandang tanghali po sa ating lahat.